Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatawag at di makukupas ang pag-ibig niyang dulo. Lagi siyang maghahanda ng sino mang may tumubos. Tugon, ililigtas ang Israel, iyang kanyang mga hirap. Ililigtas niya sila sa kanyang kasalanan. Tugon, Tumayo po nga. Alleluia, Alleluia, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri ng Panginoon. Pagdating ni Jesus, nabatid niyang si Lazaro ay 4 na araw nang nalilibing. Ang layo ng Betania sa Jerusalem ay 15 estadyo, at maraming Hudyo ang nagsabiya kina Marta at Maria upang alingin sila dahil sa kanilang kapatid na lalaki. Pagkarating ni Marta na dumarating si Jesus, sumalubong siya sa kanya, samantalang naiwan naman si Maria sa bahay. Panginoon, kung ikaw ay narito, hindi sana namatay ang kapatid ko. At gayon man nababatid kong anuman ang hingin sa Diyos ay ipagkakalip sa iyo ng Diyos. Ang iyong kapatid ay muling mabubuhay, ang sagot sa kanya ni Jesus. Winika ni Marta, na nalaman kong siya ay mabubuhay muli sa muling pagkabuhay at sa huling araw. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin na hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayan mo ba ito? Sumagot si Marta sa kanya, oo, Panginoon, sumasampalataya ko na ikaw, Kristo, ang anak ng Diyos na naparito sa daigdig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo pong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Dahil medyo, ako lang po ay nakakaramdam ng alinsangan. Ako lang ba? Mainit po talaga. Okay, akala ko ako lang nakakaramdam ng init eh. Kasi kanina, ako ay nilagnat. Kaninang umaga. Kagabi, hindi ko iniinda, pero sabi ko papunta na doon sa lagnat. Kasi nag-umpisa ito sa smog, sa volcanic smog o sa volcanic bag. Kaya kahapon, nung nasingot ko yung smog na galing sa vulkan, doon na kumaki yung lalamunan ko. Nung may nakakarinig ko, ba may makatipog pong lalamunan dito? Ako lang ba? Okay lang. Tapos, parang wala namang sipon, pero parang may sipon. Pero parang pakiramdam ko wala naman, parang mabigat. Yun yung aking nararamdaman hanggang sa nilagnat na. Tapos, ako kinilabutan dahil nung unang bago sumabog ang Bulkang Taal, nagkaroon ng ash fall. Pagkaroon ng matapos ang pagsabog at pagbuga ng abo ng Bulkang Taal, nagkaroon ng COVID-19. Ngayon, may panibagong hamon na naman sa atin. May volcanic smog, tapos may kumakalat na namang virus. Ito yung tinatawag na Nipah virus. Kaya sabi ko nga may season ko ba? Kaya, ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kinakailangan ng taong magbago na. Kinakailangan ng taong baguhin ang kanyang galaw, kanyang pag-uugali, at kung ano ang kanyang pakikitungong masama sa kanyang kapwa. Kaya tandaan po natin mga kapatid ko, ang nangyayari sa paligid natin, hindi natin maipaliwanag. Sunod-sunod ang trahedya, sunod-sunod ang mga nawawala, sunod-sunod ang mga namamatay. Kaya isa lamang sa kinakailangan natin maintindihan ng tao, kinakailangan mawala at kinakailangan mamatay. Para pag namatay ang isang tao, makakaharap niya ang tinatawag na pagmamahal ng Diyos sa itaasan. Kaya tatanungin ko kayo, nung kayo ba ay
nagpahiram ng gamit? O sino dito ang nagpahiram ng pera? O sino nagpahiram dito ng pera? Marami na, may experience na, no? Ngayon, kung pag nagpahiram tayo ng pera, may kasunduan. At yung kasunduan na yun, depende yun kung ano yung pag-uusapan ninyo. Halimbawa, o mare, pwede bang makihiram ako ng ganito? Sa sahod ni pare ko na babayaran, di babalik sa katapusan. At kapag natapos yung palugid na hiningi natin, o binigyan mo palugid doon sa nagpautang, o binigyan mo ng pera, anong mangyari? Darating sa punto na ikaw nagpahiram, babawiin mo na yung perang ipinahiram mo. At hindi lang tungkol sa pera, kundi din sa mga gamit na ipinahiram din natin. May mga bagay na ipinahiram tayo na kinakailangan din naman natin bawiin. Ano pong ibig sabihin? Ang buhay at kaluluwa ni Rafael ay hiniram lamang natin at ginawa ng Diyos, binawi niya na. Ano pong ibig sabihin? Yung buhay natin, hiram lamang iyan sa Panginoon. Yung buhay na meron ka ngayon, yan lamang ay ipinahiram lamang sa iyo ng Diyos. Kaya nga, tandaan po natin, kasalanan sa Diyos ang magpakamatay. Kasalanan sa Diyos ang ikaw mismo ang kikitin o kukuha ng buhay mo. Wala tayong karapatang kunin, titilin, putulin ang buhay na ipiniram sa atin ng Diyos. Kaya, sino may karapatang bumawi? Yung nagpahiram. Sino may karapatang kumuha ng buhay na ipinahiram sa iyo? Yung nagbigay at yung nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya mga kapatid ko, tandaan po natin, hanggat ikaw ay malakas, hanggat ikaw ay walang sakit, ang anong kinakailangan natin gawin? Ang kinakailangan natin gawin, alagaan ang buhay. Alagaan at protektahan ang buhay. Kasi, iisa lang ang buhay natin. Kapag yan ay nawala, wala ng part 2. Wala ng round 2. Wala ng second at third. Kapag yan ay kinuha ng Diyos, wala nang bawian. Kaya mga kapatid ko, tandaan po natin, kapag tayo ay tinawag ng Diyos sa kabilang buhay, dapat handa tayo sumagot sa mga aring itanong sa atin ng Diyos. Yung hindi yung nabubuhay ka ngayon, nag-iipon ka ng kaaway, nag-iipon ka ng sama ng loob, tapos inaapakan mo pa yung kapwa-tao mo, sinisira mo yung kapwa-tao mo. Kapag ikaw ay namatay, anong gagawin? Ano ang unang-unang titignan sa iyo ng Diyos? At kung ano ang unang-unang itatanong sa iyo ng Diyos? Dalawang katanungan ang itatanong sa atin ng Diyos kapag tayo ay kinuha niya. Unang katanungan, ano ang nagawang kabutihan sa lupa? Pangalawang katanungan, ano ang magandang naipamalas mo sa kapwa mo? Sige nga, kapag tayo ay tinanong ng Diyos ng dalawang katanungan na iyan, hindi tayo pwedeng makapagsinungaling. Sapagkat kung ano ang ginagawa natin dito sa lupa, nakasulat na sa aklat ng gawa. At kung ano man ang maitatago natin sa Diyos, at matatago natin sa ating sarili o sa ating kapwa, hindi tayo makapagtatago ng lihim sa Diyos. Amen? Kaya mga kapatid ko, tandaan po natin, ang misang ito ay hindi lamang pagkain ng bawat isa. Anong sinabing pagkain? Ang misang ito ay pagkain ni Rafael. Ang pagkain ito ay para din sa inyo. Sapagkat busog nga tayo sa material na pagkain, pero nagpukulang naman tayo sa spiritual na pagkain. Ang taba-taba. Sa sobrang taba na nga, ubis. Sa sobrang taba, kakakain mo ng tamis, anong nangyari? Nagkaroon ng diabetes. Nagkasakit. Anong nangyari? Namatay. Tapos, ang sasabihin sa atin, nabusog tayo sa pamamagitan ng lason ng katawan, pero hindi tayo namatay sa kabutihan at salita ng Diyos. Amen? Kaya tandaan ko natin mga kapatid ko, habang ikaw ay nabubuhay, huwag kang manluloko ng kapwa mo. Kapag ikaw ay buhay, huwag kang mananakit ng kapwa mo sa salita man o sa gawa. Bakit? Sapagkat ang dila, walang buto, pero kapag nakapagbitaw ng isang salita, maaari makapinsala ng damdamin ng ibang tao. Amen? Kaya tandaan po natin mga kapatid ko,
isa sa mga bagay na pinakamakasalan ng bahagi na katawan ng tao. Ito yung dila. At pangalawa lang ng mata. Kapag tayo lahat nakapagbitaw ng hindi maganda sa ating kapwa, isa lamang ang sasabihin sa atin ng Diyos. Sino ka para hatulan at pagwikaan ng hindi maganda ang kapwa mo? Sino ka bilang aking isang anak para pagsalitaan ng hindi maganda ang iyong kapatid? Tayo lahat ay magkakapatid. Tayo lahat ay isa lamang. Pero tandaan po natin mga kapatid ko, paalala sa atin ng Diyos, huwag kang masyadong mayabang. No? May natamaan ba? Huwag kang masyadong mayabang. Huwag kang masyadong mapusok. Huwag kang masyadong sinungaling. Huwag kang masyadong palainom. O, may natamaan. Huwag kang masyadong mapalang babae. Oh, may natamaan. Oh, ito pa to sa langit at tamaan mo budali. Sapagkat, ang lahat ng bagay na iyan ay bunga ng makapagsisira sa relasyon natin sa Diyos at sa atin. Kaya nga, sabi nga ng mga matatanda, kapag may agkapasyon, hinainan mo ng putok-batok. Anong sabi ng mga matatanda? Tabingi na kung tabingi. Oh, di ba? Patay na kung patay. Ang importante, nakahain mo yung inihain sa'yo. At least, busog, sabi ni sister. Tandaan ko na mga kapatid ko, masarap gawin yung bawal. Diba? Napakasarap gawin yung bawal. Pero tandaan natin, kaya nga bawal eh. Dahil doon, sa paggawa natin ng bawal, nakakalitaan natin at nakakalimutan natin yung Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng pangangalaga. Kaya nga tinanong mo kanina, anong kinamatay ni Brother Rafael? Atake? Atake po ba? Atake ni Corazon? Atake ni Corazon po ba? Oo. Akit pancreas. So, dahil din sa kapabayaan ng sarili. Tandaan po natin mga kapatid ko, katulad ng sinabi ko kanina, ang buhay natin iisa. Ang kaluluwa natin ay iisa. At ang katawan natin ay iisa. Tahanan pa ng Diyos. Kapag yung regalong iyan, hindi mo inalagaan, darating ang lahat ng inutang mo sa katawan mo, sisingilin yan ng katawan mo. Diba? E kung puro ka sigarilyo yun, sige, nangungutang ka ng lakas doon sa baga mo. Pero kapag bumigay ang baga mo, doon na unting-unting sisingilin ng baga mo yung lakas ng katawan mo. At lahat ng iyan, may tinatawag na masamang feedback sa atin. Kaya mga kapatid ko, bukas, linggo, ito na yung pinakamisa natin para bukas. Kasi bukas ililibing siya. Saan po siya ililibing bukas? Sa Santo Rosario. No? Kaya yung mayayabang dyan, ha? Yung mayayabang dyan, isip lang konti. Yung mga matataas ang tingin dyan, hinay-hinay. Bakit? Kasi kung ano man yung yabang mo, kung ano man yung pusupang ginawa mo laban sa kapwa mo, tandaan mo, iisa lamang ang hihigaan natin. Ang lupang walang laman. Ang lupang walang laman na paghihigaan mo habang buhay. Amen? Kaya, tandaan mo natin, hinay-hinay. Hinay-hinay sa pangmamata ng kapwa. Hinay-hinay sa pagchichismis ng kapwa. Hinay-hinay sa paggawa laban sa iyong kapwa. Tandaan natin, lahat ng ginagawa natin sa kapwa natin, aaminin natin iyan kapag tayo ay hinatulan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya mga kapatid ko, huling lamay natin, huling lamay na makikita natin ang katawan ni Rafael. Kaya sa mga kapatid ni Rafael, nandito ba? Okay, nandito po. Okay po. Titigan nyo na yung inyong kapatid. Sabihin niya na kung ano gusto nyo sabihin sa kanya. Kung ano man yung nagawang pagkukulang niya sa inyo, lumabis man siya nung siya'y nabubuhay, nagkulang man siya bilang kapatid nung siya'y nabubuhay, kayo na kung bahalang magpatawad sa kanya. Amen? Amen. Dahil kapatid niya eh. Diba? Wala namang ibang magtutulungan kundi kayo.
Amen? Kaya tandaan po natin mga kapatid ko, kung nagkasala ang kapatid mo, patawarin mo. Kung siya ay nakapagbitaw ng hindi maganda sa atin, tanggapin natin, patawarin natin. Sapagkat yan, kapag hindi natin napatawad, magiging sagabal sa kanya yan, pagtawid niya sa kabilang buhay. Amen? Kaya sa mga kapatid, sa mga nagmamahal kay Rafael, mamaya, pagkatapos po natin ang final blessing sa kanyang katawan, kausapin natin, hinga natin ng tawad, magpasalamat tayo. Sapagkat ito yung huling gabi na makikita natin ang kanyang physical na kaanyuan, yung physical na itsura niya. Pagkatapos nito, bukas, pagkalibig natin sa kanya, yung Rafael na nai-imagine natin ang mukha, na nakita natin ang kanyang mukha, hindi na natin makikita habang buhay. Kaya tandaan po natin mga kapatid ko, pahalagahan mo ang mga taong nagmamahal sa iyo hanggat may oras pa. Hindi yung pahalagahan mo sila kapag nakaratay na sa panig, pinasakan na ng tubo sa ospital, wala nang buhay. Tandaan po natin mga kapatid ko, mas minamahal natin ang taong matagal natin hindi nakasama kapag wala na ito sa ating mga. Mas minamahal natin ang tao kapag wala na ito at hindi na natin kasama. Amen? Mga kapatid ko, sa pagtatapos sa ating banal na misa, nawa, isama natin sa panalangin ito ang kaluluwa ni Rafael. Bigyan ng kapatawaran ng kanyang mga nagawang pagkakasala at palakasin ng kanyang naglagay na anak sa lupa. Amen. Amen. Tumayong lahat para sa ating panalangin ng bayan. Ama, upang tayo ay masalo sa alat ng pagkakahay para sa atin sa pamagitan ng pagkakasakit kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Yesu Kristo, ipanalangin natin si Rafael, naway makapili siya ng Panginoon at pakisa sa kalawatian ng kanyang kaharian. Sa bawat pagpilihan ng ating tutugon, Panginoon ng buhay, pakinggan mo kami. Naway may pangalan at may sa buhay ng sambayanan ng Diyos ang mabuting balita na si Jesus ang gumapi sa kasamaan at kasalanan. Manalangin tayo. Naway makabangon ang ating bayan mula sa kahirapan at bigatin ng buhay upang makapamuhay tayo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Naway madama ng mga naghihirap ng sakit at nalulumbay ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng taong bukas palad na tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Naway tanggapin ng Panginoon kaisa ng mga anghel, mga santo si Rafael sa kalwatian ng kalangitan. Manalangin tayo. Naway basbasan at alawin ng Panginoon tayo lahat na nanalangin at nalulungkot sa pagyaon ni Rafael. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pagtagumpayan namin ang kasalanan na si Jesus sa pamamagitan ng kamatayan ay para sa amin. Tulungan mo kami makabangon sa aming kapigatian at sa kalungkutan at huwag kami nilayo sa iyong kasamahan. Ikaw naghahari na bubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ibigay sa Panginoon ang haing para sa Kanya, magdala ng alay sa Kanyang harapan. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo mga kapatid upang paghahari natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ng karangalan sa ating kapaganabangan at sa buong sambayanan ng mundo. Ama namin sa aming paghahay ngayon para kay Rafael, inilog namin sa kanya nawang makaharap ang paghuhukom, ang iyong mawing anak na siyang linig sa may habag, pakundang sa kanyang pananalig at matapat na pagligtas bilang aming pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inyo ang Panginoon, itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Ama namin, makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo namin Panginoon.
Sa gabi ng kamatayan ay may pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin tumalakas ngayon aming natitiyak na kamatayan ay lilipas. Di ito ang aming bukas. Sa sandali ng aming pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay sa iyo, bukas sa iyong buhay. Kaya kaisa lang ng anghel ang si awit na papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na maghukbo, napupuno ng langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpalang na pa rin ito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mong banal ang mga kalapantay ko. Pagpapasapin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng maging handog, ang Panginoon ay kumuha ng tinapay. Ito'y kanyang pinagputol-putol, piniras at binigay sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman, ang matapos ang hapunan, kumuha siya ng kalis at nang siya'y muling kapagpasalamat, iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos sa inyo para sa lahat sa nagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang pinagkakiyok ng nag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinayalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin ito ng iyong pag-ibig, kaisa ni Francisco ang Papa ng Roma, si Anthony na aming obispo ng kanyang katawang obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Rafael, tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binigan, siya'y makaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa niya si Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin dahilan na may pag-asang sila'y muling magbuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sa inyong pong mga upuan, ang inyong mga kamag-anak na namatay, ang inyong mga mahal sa buhay na namatay, sama natin sa misang ito. Maglaan tayo ng katahimikan. Kaawaan mo sila at patuligin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintabatin kami lahat na makasalaw sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang tapat na esposo, ang mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ito at pag-ubilin na kagagaling na utos ng ating Panginoon, awitin natin ang Ama natin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ikayo sa lahat ng kapahapakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag namin at pagpigtas sa Yesu Kristo, sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga Kristo, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala. Pagkalooban ng kami ng kapayapaan pag-aisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan, ang kapayapaan ng Panginoon ay palaging sa inyo. Sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis sa kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa kasalanan ng sanlibutan. Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, narito siyang nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Papalad tayo man niya sa kanyang banal na piging. Hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ang gagaling. Ang katawan ni Kristo. Maray na pangumanay po ang tatanggap ng banal na kamay. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Amen. Katawan ni Kristo. Tumayo pong lahat. Manalangin tayo mga kapatid para sa ating pagtanggap at kinabang. Ama naming mapagmahal, inilagap ng iyong anak sa amin ang pabawang pagsasalo-salo sa banal piging. Pagkaloob mong si Rafael ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kanilang buhay.
sa pamamagitan rin ng anak ng mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, sa ngalan po ng aking po mission aside dito po sa San Isidro Labrador, 10 po ng aking po mga kasama sa likod ng simbahan. Ang simbahan po ay nakikiramay sa pamilya ni Brother Rafael at sa mga kapatid niyang narito, sa mga kapatid niyang naulila, sa kung may anak man siya ng mga naulila, sa kanyang mga kapitbahay na naulila, at sa mga kakilala niya. Nawa hindi dito matatapos ang kanyang buhay o ang kanyang misyon sa mundo. Nawa kung ano man ang kanyang mga nasimulan sa buhay, kung ano man ang kinakailangan natin may tulong sa pamilya, ibigay natin ito ng bukal sa ating kalooban at sa ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayor. Yuko natin ang ating mga ulo habang itinagawad ng Diyos ang kapayapaan. Ang Diyos na magkaloob sa tanang buhay kasiyahan at kaway siya na upang magpala sa inyo na nanin sa pagkabuhay ni Kristo sa pagkakamit ng pag-asa ng buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa paglalakbay ninyo sa daigdig, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapatawaran sa kasalanan. Sa mga nanglulusan at sumapit na sa hantungan ng paglalakbay, ipagkaloob nawa ng Diyos ang kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Pakundangan sa inyong pananampalataya at pagkabuhay ni Kristo, makamtanawan ninyo ang pakikisalok sa kanyang kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Mga kapatid ko, ang panalamisang ito ay naialay na para sa kaluluwa ni Rafael. Humayo kayong taglay na may kapayapaan kay Kristo. Tugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dito po tayo sa loob. Pasok na rin. Yung mga anak niyo po. Ayan po. Pangalan. Hindi, para pati yung huling lamay ni Papa niyo, para nandito kayo sa tabi niya. Wow. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Rafael, pagkukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, tanggapin ang maluwang sa kalooban ng Kanyang pagpanaw. At umasa tayong magkita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dus at kalungkutan, kundi ang mga mayani ay lubos na ligaya sa buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanang sa kalangitan, halikayo't kami samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng po. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng po. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng po. Abagi ng Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos, sumat sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala kayo naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Rafael na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling, alang-alang sa iyong awat pag-ibig. Patawarin mo sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Paalam sa iyo kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng poong may kapal. Ang pagkapalan ng Diyos ay baunin mo. Sa paraiso magkita-kita muli tayo, samahan ka ng mga santo kahit may nauna, tayo rin ay magsasama-sama upang tayo lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Paalam sa iyo kapatid, naway isama ka ng Diyos kung saan siya naroon at bigyan ka niya ng kapayapaan. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
isa-isa po. Mula po muna sa asawa hanggang sa mga anak, pagkatapos na po sa mga kapatid. Angel. Iban. Ano po? Mga pamangkin na saan. Oh, man. Tol. Rest in peace, Tol. Nandito lang ako. Bakit ka nagmumura?